para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo. Hello! Magandang gabi po, magandang araw. Pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, Luzon, Visayas, Mindanao. at kay Rodrigo. Worldwide po tayo napapanood at napapakinggan ha. Tunay na Sa inyong mga tablet ha. Ito po yung radio internet ho. Siyempre, sa ating himpilan na Riktang Puna News online, Radio 1.18, ayun talaga naman. Siyempre, dito tayo sa ating programa nga, Puna ng Puna. Wala nang humpay sa kapupuna sa mga tarantadong na nanunungkulan sa ating pamahalaan ng mga bugok ang mga utak. Ito yung sinasabi ko baka tayo magtuloy-tuloy na naman dito marami tayong pupunain dito ang utak ay napunta sa ilalim, napunta sa puwit nila ang utak nila, imbis na mga ganda ang ibahagi nila sa ating pamahalaan, ay puro katarantaduhan ang naiisip na batas mo. Ang akong kanta, usahay taong matabla. Ang tigre, isog na presidente. Okay, at tuloy po tayo. Medyo ako'y ibang dating ko ngayon. Bagay, medyo malamig ang panahon. Kapag ganito po tayo at nagkakaedad, naibang iba. Okay, at tayo ay may mga pupunain, no? At meron tayo rito
na itong pinapaabot ng OFW rin. No? Tingnan natin kung makakatawag tayo. No? At siyempre, itong meron tayong mga babatiin, ang ating mga kaibigan, mga kapulisan. Ayun, mamaya-maya po yan. Pinakalang manlubos, nindutong yung pagkikos. Wala na ilulungon, kaysa iho irasyon. Karon nagasugod lang ang kulbang plataforma. Daghan ay nag-surrender, musir o mga user. Daghan na sa'y natumba, kay naigo sa bala. Pulmo aksyon pagsukol, lagpot bagol-bagol. Duterte dinerisyon, healing operasyon. Kulba, okay, pakpak. Wala ba kayong mga kamay? Batiin muna po natin itong ating napakasipag na mga kapulisan. Ano? Unahin natin ito. Siya humahanga tayo dito sa isang pulis na doktor. Doktor pa ito ay itong siya Police Chief Inspector Jimmy Alan Bernardo. Ito po ay naka-assign sa San Fernando, Pampanga. Binabati kita, sir, sa iyong malasakit, sa iyong mga kababayan. Ay talagang sana ito ay matularan ng ilang kapulisan, mga kasangga. Bukod sa isang pulis, no, ay isa rin siyang doktor. Talagang kahanga-hanga ito. Mabuhay ka, Sir Jimmy Alan Bernardo, Police Chief Inspector. Mabuhay po kayo, mabuhay. Okay, at siyempre po dito rin sa lugar ng Cavite, no? Ng Cavite City, ano? Binabati rin natin itong si Superintendent Francisco G. Luciana, Luciana ba ito? Luciana, ayan, Superintendent Francisco G. Luciana, ayan, ay binabati rin ko po kayo sa inyong mga magagandang inyong ginagawa sa inyong sinasakupan at talaga namang nauubos-ubos na rin itong mga halang ang bituka at nauubos na rin ninyo itong mga gumagamit ng droga. Silang po, ubusin na po ninyo lahat para po mawala na po yung problema ng bayan. No? Yung mga adik, yung mga nagbibinta ng shabu. Ingat lang kayo, sir, at mahirap na po tayong mabulaga ng mga adik na ito, ha? Kay makitang balbako. Diyan po sa lugar ng San Andres, San Andres MPS na siya diyan po sa San Andres Catanduanes sa Bicol. Ayan po, itong si Police Senior Inspector Antonio Perez. Mabuhay po kayo, ha? Mabuhay po kayo at talaga namang yung sipag po ninyo ay talaga naman nakikita, ha? At wala na po akong ibang sasabihin at alam ko pong kayo ay ang inyong tungkulin ay pinapatupad, ho? Maraming salamat po sa inyo, ha? Maraming salamat po. Magpananaw na lang taon sa... Itong malilipot, MPS, Albay. Binabati rin natin siya PCI Police Rini Bia. Ayun, talaga na mga senior inspector. Ayun, diyan po sa lugar ng Malilipot, Albay. Okay, maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo. Ingat na lang po at ang kailangan po natin ay
dobleng pag-iingat sapagkat naglipa na po ang mga halangang bituka. Ano ho? At wala na po sinisino-sino yung mga tarantadong mga nakadroga o masasamang loob. Ano? Maubos na po yan. Maubos na po natin yan para hindi na po katakutan ng ating mga kababayan o yung mga bumibisita dyan. Ano po? Ay yung mga bayan-bayan na mga kaibigan din natin mga kapulisan, ano ho? Ay alam kong maigting po ninyo pinapasunod ang laban sa droga. Ano po, ha? At kailangan po natin talagang maubos na po yan, masumpo na po yan, ha? Masumpo na po yan yung laban po sa droga sapagkat marami na pong nasisira. Meron po, araw-araw po may nahuhuli tungkol sa droga. Araw-araw may nakukulong. Ha? Araw-araw din po. Meron pong nagkakaroon po ng nagkakapatayan. Napapatay dahil nang naglalaban sa ating kapulisan. Ha? Ay huwag kayong manlaban. Ha? Nako, ay mga pasaway na nga kayo. Mga wala kayong silbi sa pamahalaan. Ha? Kayo ay matapang pa. Ay abay umayos na kayo dahil ang ating mga kapulisan ay nandyan. Ha? Okay, maraming salamat po sa inyo. Malilipot MPA sa Albay. Ha? Diyan po sa lugar ng San Andres, Catanduanes, Bicol. Ha? Diyan, dito rin po sa lugar ng Cavite. Ayun, maraming salamat po sa inyo. Superintendent Francisco G. Alosenia. Ayan, maraming salamat po. Mabuhay. Tangkay ning sokol kunos mukhang mukhang. Ang atong presidente, si Rodrigo Duterte, walay komparente, walay ko kumpare. Bisan pa kung tapos sa Abu Dhabi, lutodol pa kayo ni Duterte. Atong Pangulo, isong kaayo. Subukan po natin itong matawagan itong isang OFW na dumating, na dumating po, ay noong nakaraan araw po si Aisa Gonzalo. Yan po ay dumating. Tawagan po natin ito at para ito po ay nagpapatawag dahil para nandaw po ay makapagpasalamat sa himpilan ng rektang puna. Ay saglit lang po. Kanakul mo tambok na, may bahin ba ka kanas pala. Mga batan ko ng ayaw sunduga, kanang kilangin sa mga silga. Kung buotan lamang kamos dalaga, makauyab lamog sinado. Binabati rin po natin itong si Romeo B. Robles. Ayun, Romeo B. Robles. Bro, kumusta po kayo? Kumusta ka dyan at nasaan ka ngayon? Mukhang busy ka, bro. Ayun, at sana naman ay makapag-message ka sa akin, kasamang Romeo Robles. Ayun, mabuhay ka, Romeo. Pangulo para sa pagbabago. Respeto sa isa't isa. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo pantay-pantay. Ay pare-parehas lang tayo kumakain ng bigas. Ay katarantaduhan kasi yung iba. Walang respeto na po. Walang respeto. Kaya po ako nanggagalaiti po dito. Nanggagalaiti po ako dito sa aking pangakaupo nito. Okay. Yung papi, Hello? Hello? Naputol po. Pinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa... Okay po. Tuloy po tayo at medyo ang signal po natin ay medyo mahina, no? Okay, magtutuloy-tuloy po tayo. Talagang mahalaga po ang oras natin.
At mamaya ko po kayo mababati at unahin muna po natin ay itong isang iyon at mahina talaga po ang signal Okay, kanina po ay nanggaling po ang ating kasama na si Romantico Cusca sa UWA at sinamahan po itong isa nating itong OFW, sinamahan po itong kapatid para po pumunta po sa UWA. Tatawagan din po natin ito kung ano po ang resulta sa kanilang lakad, no? Dahil kailangan po natin ngayon itong mga OFW, itong mga OFW na may mga hinaing ayaw pong bigyang pansin ng mga agency ng agency mga ugok na wala silang malasakit o pakiramdam sa kapwa nila ay dapat po ay mapuntahan sapagkat pag tinatawagan po natin ay ayaw na pong sagutin. Yan po ang nagiging problema po natin. Hindi natin sila makausap ng personal o sa telepono. I love my country. Kailangan po ay mapuntahan po siya. Kailangan po mapuntahan sa mga ahensya o agency. Para naman po ay madali po at sila ay magulat itong kanilang pinalis ay napahabayaan nila. At nagmamakawan na itong mga OFW ay samantalang itong nagpaalis ng mga agency, wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Bahala sila. Bahala sila yung kanyang kababayan kung mapahamak, mapaano. Yan ang mga ugali ng mga ilang agency natin mga kasangka. Okay, kinukontak po. Ang hirap pong kontakin, ano? Ito siya Aiza Gonzalo, ay itong pong dumating at ayun. Okay. Okay, kung hindi makontak yan, di bali. Okay, ito na, itong isa. Barko ng mga tao, sobra ang ambisyon ko. Kay bisan wa na'y Pasko, nanay gunman intaw ko. Okay, at tuloy po tayo. At batiin muna natin itong mga group na tumutulong sa ating mga OFW. Itong Filipino Supporter in Action, no? Filipino Supporter in Action, OFW, itong global group, Global Party List, ano? Ayan, at itong usapang OFW International Group, NCBO FM founder. Ayan, Filipino Supporter in Action Tatak OFW. Yan po yung mga group na mga naturan ko na ito po yung mga tumutulong or rescue sa ating mga kababayang OFW na minamaltrato ng kanilang mga amo. Sana itong mga ilang OFW na ako'y napapanood ninyo at kayo ay mayroong problema, i-add ninyo itong mga naturang kong mga group para kayo ay mapuntahan kagad dyan. Yun lang. At tayo ay lagi tayong alerto o handa. Makinig lang po kayo at kayo ay para naman ay masagip kaagad. At ay mahirap po yung katayuan ninyo dyan at naintindihan ko yan. Okay? Ulmang plataforma, daghan ay nag-surrender, poser o mga user, daghan na sa'y natumba, kay naigo sa bala, pulmo aksyon pagsukol, lagpot bagol-bagol, Duterte generation, healing operation. Okay, pakpak, wala pa kayong mga kamay. Pangihit, ayaw pangihit. Ano po lang ito? Galipit. Pangihit, ayaw pangihit. Paano na ikuwat ka mangihit? Ito mga problema po ng ating ng ating kababayang mga OFW. Katulad po ni Jeannie Capin, ano?
Ito po ay hanggang matagal na po ito nagreklamo ay subalit mabagal o makupad lang po mag-intindi o iayos ang mga papel or itong mga nakatanaga ng mga nangangasiwa ng mga OFW. Tatay. Okay, magandang gabi sa iyo. Inaton kay nilanay. Elina. Opo, Elena po. Okay, live tayo sa Riktang Puna News Online na Radio 1.18. At alamin ko lang, kayo ng kaninang magkasama kayo ni Romantico Cusca. Kumusta ang lakad ninyo sa UWA? Yun po, ang sabi po dun sa OWA, binigyan po ako ng 5 working days para mag-follow up. Papatawag daw po niya yung attention ng agency doon sa Kuwait. Papatawag daw po nila na masettle yung problema ni Leia doon sa hindi niya pagkakauwi. Mag-antay daw po ako ng 5 days, i-follow up ko daw po yung result. Yung po ang sabi dun sa OWA. Kailan pa yan nagreklamo? Yung pinsan mo ba ito? Kapatid mo? Kapatid ko po yan. Ilang buwan na ito nagreklamo para ito ay gustong makauwi? Ano po yan? Dapat po siya nakauwi na ng June 2. Ano po nung amo niya, in-hold po yung passport, kaya hindi po siya makauwi. Anong sabi ng kanyang agency? Kayo ba yung nakapunta na ng agency niya? Opo, kasi na po, pagkagaling po namin sa OWA, dumiretso po kami ni Mr. Cosca doon sa agency sa International Progress. Ang sabi po ng International Progress, ang sabi daw po ng Evelyn, settle daw po yung cash advances ni Leia, ano pa daw, paluwagan yata. Ang sabi ko po sa agency, paano po niya i-demand yun kay Leia Dayag na ang alam ni Leia Dayag, may pera siya sa kanila. Kasi po yung unpaid vacation leave niya, yung mga rest days niya na hindi na binayaran, tapos yung overtime pay po niya na hindi na binayaran. Sa loob ng 3 taon. Tapos ang sabi ng agency ay hindi, ano ba to? Sila pa ang magbabayad. Sila pa daw po ang magbabayad. Ay talaga. Ang sabi ko po, ibigay niya yung para kay Leia, na pera ni Leia, yung kabuuan ka kung unpaid dues na kay Leia, i-compute niya yon. Kung magkano kaubuuan, kung magkano man yung delivery niya na babayaran ni Leia, di pa po pwede na i-awas na doon para ma-settle. Ay anong sabi ng agency? Dapat gawin nilang ganon. Sumusunod po sila doon kay Evelyn Nadidiktahan po sila Sino ba itong Evelyn na ito? Yan po yung kumuha kay Leia dito sa Pinas. Dahil pinasok niya doon sa Manyaman Restaurant na siya ang nagmamanage. Ano bang number niyang Evelyn? Ano bang number niyang Evelyn at yan ay para matawagan din natin, para mapagsabihan yan? Talaga namang kupal-kupalin yung babae na yan. O sige, tuloy. Hindi po sa amin binibigay ng Evelyn yung number ni Evelyn. Sila lang po ang tumatawag kay Evelyn. Sabi ko nga po, hingin ko po ang number. Hindi po nila binibigay. Sila lang ang kumukontak doon. Evelyn. Ay mukhang atang magkakasagwat yung agency na yan at saka yung Evelyn na yan at saka yung doon sa agency saan ba yun? Sa Riyadh? Sa Kuwait po. Sa Kuwait. Mukhang atang na yung mga agency na yan ay magkakasagwat. Ang mukhang pinapanigan nila itong employer. Para pang pinapanigan nila yung sa Evelyn. Ay talaga naman, ano ba ito mga... Kanina nga po nagkasagutan kami kasi nagkataon na tumawag na nandun kami sa agency. Ang pinapalabas po niya, lahat daw na lumalabas sa bibig ni Leia kasi numalingan. Nailita po
hindi totoo yun. Ang mga sumbong ni Lea, lahat daw kasinungalingan. Eh, sino po ka ako sa atin, sa inyo ni Lea ang nagsisinungaling? Yun ba ka ako na pagtrabahuin mo si Lea na may sakit, na may nararamdaman sa ulo, na may sugat? Alisan nyo ng benda sa harap ng mga tao? Hindi ba ka ako pag bumaltrato nun sa trabahador ninyo? Okay. Sinungaling daw, wala daw prueba. Aha. Bakit ka ako? I-document mo yun para magkaroon kami ng prueba? Oh. Aha. Ay, mga tarantado itong ano. Ano nga ang pangalan ng agency nito? Manyaman Restaurant po. Aha, Manyaman. Ha? Manyaman Restaurant. Ay, itong Manyaman Restaurant. Aha. Marami nitong nagreklamo diyan, ha. Marami mga kasama rin niya doon na nagreklamo sa Manyaman na yan. Marami po. Ang kaso, pinapalabas daw ni Evelyn, kasi sinungaling daw si Lea, Aha. yung mga kasamahan niya, humihingi ng tulong. Aha. Ay, Bakit ka kung hindi niyo pa imbestigahan? Sabi ko sa agency, papuntahan niyo doon sa talaga yan ng mga dineploy ng OFW. Aha. Para ako maniwala kayo na talagang minamaltrato. Aha. Paano ba itong ano kaya ang ating itong aksyon na itong ating nasa nangasiwa ng mga OFW, ito nasa pamahalaan na ito. Okay? At Yun lang ako. Sabi ko nga po sa agency, kami kako dumulog sa inyo kasi alam namin kayo ang agency, kayo ang nangangalaga ng OFW na dinideploy ninyo. Bakit kako ngayon wala kayong magawa sa dikta ng Evelyn na yan? Wala kayong magawa. Kung tutusin kako, sumunod kayo sa kontrata. 2 years contract, tapos kako, in-extend ng 1 year. tapos sa 1 madaling year, salita, ayaw pa niyang pauwiin. sa madaling salita ay sila pa ang pagbabayarin ng agency ay mga tarantado. Sila na po ang pagbabayarin pa ng agency. Pero mo, si Lea, siya pa ang pagbabayarin. Ay ano ba kaya itong nangyayari nitong agency na ito, itong Manyaman na ito? At tatawagan natin umuli itong Manyaman na ito kung ito ay sakaling sasagot para maipaliwanag nila kung ano ang dahilan o bakit ganito ang ginagawa nila sa kanilang kababayan. Ay may sakit na at mayroon pa palang kukuning sahod o overtime, ay bakit ayaw nila ibigay? Sa madaling salita, ilang taon ba yung hindi na ibigay yung kanyang overtime? Ang nangyari po, ang nag-inigate po ng exchange, ang kinompute lang po niya na overtime from May 16 up to February 2017 siguro yun. Ang question ko po sa kanya ganito. Saan niya kinuha yung figure doon na wala silang BTR? Ano niya na-complete yung overtime na yun? Wala silang BTR po, walang BTR. Kung tutusin po, kailangan ng BTR para malaman yung in and out ng tao, malaman yung undertime ng tao, malaman yung absent ng tao, yung overtime ng tao, at saka yung rest day na pinapasukan. Wala po siyang BTR. Okay, wala pang payslip na binibigay. Okay, Aisha, ito ay sa madaling salita, ito ay makakasagwat na ito. Itinatanggi na ito at wala silang pakialam sa ating kababayan o sa iyong kapatid, ha? Ayamot, ito ay ipapanawagan ito sa ating pamahalaan hanggang sa makabot ito sa Pangulong Duterte, ha? Opo, salamat po. Maraming salamat po, sir, sa inyong concern. Okay, at sana ay lagi kang mag-monitor sa iyong kapatid at mabigyan mo rin ako ng info kung ano ang nangyayari na, ha? Opo. Maraming salamat po, sir, sa concern mo po. Okay. Maraming salamat. Magandang gabi, ha? Salamat po. Tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte
para sa tunay na pagbabago. Okay, tayo po ay tuloy na muna, no? At ayun, at medyo humihina po yung ating ano. Sabi po ni Floramel Blanco, paki-broadcast ka Roger yung European agency dyan sa Pinas. Kailan nila bibilhan ng ticket si Jocelyn Jocelyn Gapati. Sure lang ni Vilma matindi na ang totoo. Ano ito? Matindi. Matinding na totoo na ba ito? Na sinasabi na problema ni Jocelyn Gapapi ay alam na niya ni Secretary Bibot Belyud III. Kaya alam na niya yan ang sa OWA, direktor na si Emil Ignacio, watching from Kuwait. Ayan ha. Ayan, yan po ang nagiging problema po natin, itong katulad ng mga OFW. Tumatagal po ito. Tumatagal po. At mabuti-buti pa nga po itong si Arnel Ignacio. At ito po ay may malasakit po ito, itong tao na ito. At tumutulong na rin po ito sa mga OFW. Mabuhay ka, Arnel Ignacio. Okay? Ulitin natin itong sabi ni Floramel Blanco, paki-broadcast ka Roger. European agency dyan sa Pinas. Kailan nila bibilhan ng ticket si Jocelyn Gapati? Ayan. Matindi. Sure lang ni Vilma matindi na totoo na sinasabi niya. Problema ni Jocelyn Gapati, alam na ni Secretary Bibot Belyud III. Alam ni OWA, direktor na si Arnel Ignacio. Ayan siguro si Director Arnel Ignacio na lang ang lahat nating kontakin, no? At medyo aktibo ito at mayroong may kusa. Ay ang problema lang, no? Kahit na tayo rito ay sigaw ng sigaw, ngawa tayo sa mga agency, ay mga manhid ito eh. Manhid sila. Ayun, at wala daw po. Okay? Wala na pong, hindi na po makatawag at marami daw pong busy. Busy. Okay. Ito Floramel Blanco, no, ay hindi pa nabibilhan ng ticket. Ay kailangan nito ay ipapaloob natin na ipaloob na lang, ipaloob na natin ito. Talagang mahirap na, no? Okay? Roma ay si Lovely Tiger naka-join. Maraming salamat. Nisel Mutas, magandang gabi. Bro, ayun. Okay. Maraming salamat sa iyo, Nisel Mutas. Magandang gabi. Maraming salamat din sa inyong pag-antabay sa programang Riktang Puna. Kumusta na lang si Paring Boy? Bagwis ng Cavite. Okay? Maraming salamat. Mabuhay kayo. Okay. Pabati po kay pabati po ka Roger sa dalawang anak kong pamangkin na engineer diyan sa Solarela, South Cotabato, watching from Kuwait. Ayan,
Binabati po kayo ni Floramel Blanco. Itong dalawang pamangkin na engineer dyan sa Surala. Surala, South Cotabato. Magandang gabi po dyan sa lugar ng South Cotabato. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Mahayang na lang sa arenola. Okay, hindi ko po makita na itong iba. Kay makita ang balba ko. Sabi niyan, di sila mutas. Maganda ang background mo, pare. Bisaya ang kanta. Ay, simple. Alam mo naman ay tayo ay humahanga sa mga kantahin na mga Bisaya. Isa tayong Bicolano, pero gusto kong pakinggan ang mga kantang Bisaya. Mabuhay ka, ani sila mutas, Richard Caballo, naka-join, Ayun, good evening, boss. Ayun, at ay pala kay GC Vic, Rob Carlo, kay Atty. Larry Gadon, watching from Brain. Ayun, yan po ang sabi ni Floramel Blanco, maraming salamat. Okay. Kahit walang signal ang net sa Pinas, basta puso may basta ang puso mo may signal. Padjot lang, tama ka. Si Jasmine Berdara Quintela, naka-join, maraming salamat. Ito si Danya Misin, naka-join, maraming salamat. Mabuhay ka, Danya Misin. Ayan, mabuhay ka, mabuhay. Maraming salamat, ingat-ingat kayo dyan. Si Hasmin Berdara Quintela, very good. Ayan, good night, watching from Ankara, Turkey, more power. Ayun, maraming salamat. Ito pala si Danya Misin ay nasa Turkey. Ayan, Ayun, maraming salamat. Kumusta yung mga kababayan natin dyan sa Turkey, Ayun, talaga naman nakakaabot kayo sa Turkey. Ay talaga naman, mabuhay ka, Danya Misin, Supporter okay. Supporter ni Ay, Asmin Virgar Quintela, ayun, Cherlita Yasima, Alakisti, and Remy Pandi, Remy Pinit. Ayun, maraming salamat. Bibian Mariano, naka-join. Romantico Cusca, good evening po. Rob ng PIF. KAMPI sa pamumuno ni Bro JMD Art, sa lahat ng aming mga kasamahan sa BIF. Ayun, at kampi ba ito? KMPI. Ayun, pasensya lang dahil hindi ko ganong makita, no? Malabo na ang mata ng ang boss, Melanie Ilagan, naka-join. Ayun, maraming salamat. Malarang Nada. Haribol. Ayun, taga Bicol itong Haribol na ito. Hari Krishna, Haribol. Ayun, Okay, maraming salamat. Mabuhay ka. Ebis Sojor, si Dorio, naka-join. Tricia Kaperma, Ori daw, naka-join. Ayun. Edith Lucero, gandang gabi, Carolian, watching from Cyprus. Ayun, meron po tayong mga taga-subaybay din ng Cyprus, Chris. At magandang araw dyan sa lugar ng Cyprus, Chris, Edith Lucero, ma'am. At kumusta na rin sa ating mga kababayan dyan, binabati ko sila. Mabuhay at ingat-ingat, Ayun, at
senador. Aha. Inyong gugma. Ayun pong, yung hindi ko po nababati ha, na yung iba po at hindi ko na po ganong makita ha. Jonathan Solano, naka-join. Itong Chris Horns na ito, yun, naka-join. Jonathan Solano, Bong David, itong ating idol, ha, si Bong David, ha, may sa kanyang yung FM, radio, meron din siyang NCBO FM radio. Ayan po, yan si Bong David, yan ang isa nating taga-subaybay na talaga namang kasama natin sa isang mamahayag at meron siyang tinatag na group na tumutulong sa ating mga kababayan. Ay talaga namang saludo ako sa iyo, kasama ang Bong David. Mabuhay, mabuhay. Saludo Jonathan Solano. Ayun, mabuhay ka. Mabuhay ka, idol, Roger, Bong David. Sabi belated happy birthday ka, Bong. Abay, kailan ang birthday mo kasamang idol, Bong? Abay, pasabi ka naman, baka naman ay kahit paano magkalayo tayo, ay mapadalhan man lang kita ng kahit man lamang baga isang kiss na red horse dito may padala natin sa LBC sigurado malalasing ka. Okay, kailan ba yung ating birthday? Okay? Okay, at para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alam ang mga krimen, rape, droga at ayan, at tuloy po tayo. Sana ay nagpasabi ka naman ng birthday mo kasamang Bong. Nako, ay kung di pa kay Marin Nichel Mutas, hindi natin mababangkit ng happy birthday si Kap Bong Idol. Happy birthday sa iyo kasamang Bong. Ayun talaga naman. Floramil Blanco Burgos. Hi, Bong David. Ayun, pinagbabatian na kayo. Okay? Elena Tuluson nato, watching from San Rafael, Bulacan. Oy, maraming salamat yung mga taga sa iyo, Elena. At taga Bulacan, magandang gabi at mabuhay kayo diyan. Maraming salamat sa inyong pag-antabaya. Maraming salamat. Ayun, Bit Salinas, naka-join. Maraming salamat. Ito po ay magpo-programa sa Sabado. At ito po nagpapagaling lang at may mga dumarating din pong konting problema. Ay ngayon po inaayos na. At ito po ay magtutuloy-tuloy na sa kanyang programa. Ayun. Mabuhay ka, Bit Sarinas. Ayun. Okay? Okay, at malakas daw ang ulan. Sobrang lakas nga ng ulan. Ayun, pare ko, ayun. At, okay. Hey. Ito si Adjin Sanyi. Ayun, nakajoin. Balaram. Jeranada. Ayun, maraming salamat. Okay. Paki-share naman kasama Richard. Paki-share. Paki-kalat lang. Ayun. At, okay, yan pong lahat ng hindi ko po nabati ay wag po kayong magdaramdam. Ito si Josepina Umiris, naka-join. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Naka. Okay. Ayan, Melinda Priest Tusa, naka-join. Ron Gopis. Ren Gopis. Ayan, Ryan Losero.
Tingin ka siya. Miss Reyes. Presidente. Pwede. Itong si Jasmine Del Rosario. Ang priso ay Itong Catherine Papa. yo padaan. Elena Tolosa Nato. Yawa. Ner na ba? Ner na sa? Ayan, nakadyo. Okay. Yun po iba hindi ko na po nakita, no? Okay. Tayo po ay balik na, dako na po tayo sa puna, ha? Magpuna na po tayo na magpuna. At para naman po ay isa na rin po tayong makagising or sa mga ginagawa nilang baligtad yung kanilang pag-iisip. Baka po isa na rin tayong makapagpatutuo na sila ay mali yung kanilang ginagawa. At saka isa pa, mga kasangga, ay sayang po ang kanilang talino. Sayang yung kanilang pagkaka-congressman, senador, mayor, kapitan, kung ang utak po nila ay nagkilo-kilo. Hindi po naging diretso. Ay tama nga po yung tinatawag nito eh. Yung pong sinasabi nilang itong mga ilang dalawang, tuwid na daan. Ang problema po, ang nangyari po, nagkakilo-kilo po ang kanilang pag-iisip. Di ba ho? Nagkakilo-kilo po ang kanilang pag-iisip. Tabi-tabi lang po sa mga sa tatamaan. At ako po dito po, kaya po ako kaya po ang aking programang puna. Riktang puna. Puna ng puna. Kahit sino po, kahit sinong pader, kahit sino pong pader, pupunain po natin. Basta po mali o baluktot ang pag-iisip. Lalo na po itong mga nanungkulan na ito. At iba po yung kanilang pag-iisip. Ay tarantado talaga o mga kasangka. Ay dito po tayo nagigigil sa mga ganitong pag-uugali. Pasensya na po kayo sapagkat dito po tayo galit sa mga ganito. Imbis na po magandang ituro sa ating mga kabataan. Magandang ituro na ikabubuhay. Dapat yan pong ituro ay hindi hindi nagiging satanas ang pag-uugali. Ay talaga naman oo mga kasangga. Okay, saglit lang po Unahin mo nga po natin itong tarantadong ito. Wala kang pakialam dito. Sino ito? Biro mo mga kasangga, no? Biro mo ito. Nagpanukala ito. Sana ito ay hindi pagbibigay ng sahod at benepisyo sa mga tambay isusulong ni Gatchalian. Ay tamo tarantado talaga. Ano kaya po yung pag-iisip nito? Yung pong pag-iisip nito. Ay hindi ko na po maintindihan bakit ganito po itong nangyayari. Okay, tuloy po tayo. Biro mo ay benepisyo sa mga tambay isusulong ni Gatchalian. Ang galing ng utak nito, mga kasangga. Magaling. Magaling ang utak mo, Gatchalian. Lilinglangin mo na naman ang ating mga kababayan. Saan ka nagmana? Sa inyong amo. Mapanglinglang. Sa ating mga kababayan, sa mga kababayang walang ikay sa mga mahihirap. Lilinlangin mo na naman itong mga tambay. Magaling ang utak mo. Bilib ako. Bilib ako sa iyo, Gatchalian. Sapagkat alam ko pag ito'y ginawa mo, dito ka huhugot, dito ka kukuha ng suporta sa mga tambay. Magtambay ka na rin. Alam mo, sa totoo lang, sa pinaggagawa mo, Gatchalian,
dadami ang walang trabaho. Dahil tatama rin sila magtrabaho eh. Dadami ang mga loko-loko sa kalye. Dahil kinukonsinti mo. Biro mo ito, benepisyo sa mga tambay, isusulong. Ay, pambira. Ano kayang naiisip nito, mga kasangga? Kayo na po ang maghusga. Ay, yung purpose na pangpatawid sa mga mahihirap ay hindi na nga naibibigay eh. Yung iba hindi nabibigay eh. At nananakaw pa yon. Tapos ito, gagawa ka ng pira para nakawin mo rin. Ibibigay mo umano sa mga tambay. Isusulong mo ito. Ay, ibang klase ito. Itong si Gatchalian na ito. Ito ba yung mga kasangga? Ito ba mga kababayan ko? Pag-isipan po ninyo kung tama po itong pinagagawa ni itong naiisip ni Gatchalian na ito. Na lahat daw umano ng mga tambay ay bibigyan ng benepisyo at isusulong niya. Ang galing. Magaling talaga, magaling. Ay pag ito ay nagawa nito at nabigyan nga niya at ito ay nakaupo na, at nakaupo na ito, ay lusi. Lusi nito. Lusi mo, Gatchalian. Sigurado ko na pag ikaw ang nakaupo, wala ka nang kilala. Wala ka nang kilala. Kakalimutan mo na, ang iisipin mo, yung pagnanakaw. Ay biro mo, gagawin mo lang ito para ikaw ay maibuto ng tao. Magising naman tayo, mga kasangga. Magising naman po tayo, mga kababayan ko. Kapag ganito po ang asal ng ating mga gustong maupo sa pamahalaan, ay mag-isip po kayo ng maraming bisis sapagkat tayo po ay habang buhay na tayo po ay maghihirap. Ay ibang klase po ito si Gatchalian na ito. Lalaki ang mga ulo ng mga tambay. Dadami ang mga magiging tamad. Igo lamang kunong preso Para sumuporta para siya ay manalo. Bakit kaya ganito ang pag-iisip ng mga dilawan? Iniisip ninyo yung panluloko. Sa presohan in town gilaging na. Ambot kaha kanak mo tambok na. May bahin ba kaha kanas bala. Mga batan tunan ayaw. Walang hiya pambira ito. Kukonsintihin pati ang mga tambay. Tamo yan. Tamo ito mga kasangga. Pati mga tambay, magiging problema natin sa bansang Pilipinas. Kukonsintihin na naman. Katulad ni Kiko, mga kasangga. Katulad ni Kiko, nagkilo-kilo, Kiko, nagkilo-kilo din ang takbo ng utak nito, tamo, kinonsinti ang mga kabataan, Hindi niya na siguro nakikita ang mga kabataan ngayon ay mga abusado na, mga palaban. Wala na silang mudo, wala silang galang sa mga matanda. Marami pong ganyan ang nangyayari. Nakakapatay po, minor de edad. Tapos ang gagawin nito, hindi pwedeng ikulong sapagkat minor de edad. Yan po ang pinanukala, sinabatas ni Kiko. Nagkakilo-kilo. Nakahapon, ikaw ang mag-aahon. Ano kaya ang mga naiisip nitong mga kumakalaban sa ating Pangulong Duterte, no? Ang lakas nilang tinatawag ito, ang lakas nilang gumawa ng mga kwento na ikangay panluloko sa mamamayan. Panluloko. Kaya nga sabi ko nga, wag sana po tayo kagad-agad maniwala at mga kababayan ko sapagkat tayo po ay magising na sa katotohanan dahil tayo po ay naghirap na. Niloko na po tayo. Niloko na po tayo na nakaraan nakaupo ng trono.
ay sana naman po ay wag na po natin wag na po natin maibalik, sana maibalik ang hindi na po maibalik ang mga dilawan, sapagkat tayo po ay habang buhay po tayo ay maghihirap. Ay itong abang lingkod ay tumanda na naghihirap, sapagkat hindi na makakuha ng trabaho sapagkat may edad na. Ay talaga naman bagay, mayroong pinanukala si Pangulong Duterte, itong mga senior citizen ay kapag medyo malakas pa ay pwede magtrabaho. Ay nung panahon ni Panot si Pinoy ay wala niyan. Tayo na, Pilipinas. Kayo na po mabahala ang mga kasangga at maghusga at bakit ganito po ang mga naiisip ng itong ating kababayan na nakaupo sa trono na iba yung pag-iisip. At ako po irektahan ko na po ito sinasabi, mga tarantado ito, mga halang ang bituka, halang ang pag-iisip, nagkilo-kilo. Pasensya na po kayo sapagkat imbis na po tama ang ginagawa ninyo ay hindi po maganda. Ay gatsyal yan. Ang para sa akin lang, ang gagawin mo para yung pamigay mo, ipamigay mo sa tambay, ganito, ituturo ko sa iyo, ay marami na kailangan ng tulong, Nangangailangan ng tulong ang ating mga OFW. Yung mga OFW, katulad nitong nabanggit ko kanina, pinagbabayad daw siya ng agency, ng medyo malaki-laking halaga, hindi siya makauwi. At ito namang agency ay alam na mayroong sakit ang ating kababayan, ay bakit ayaw intindihin? Bakit ayaw din intindihin ng nangangasiwa ng mga OFW? Kaya nga po, munti ko na makalimutan, panawagan ko kay sa ating Secretary Alan Peter Cayetano at kay Bibot Hernando Bello III at kay Hans Lodji Kakdak. Marami pong mga problema ang ating mga OFW. Sana naman po ay mabigyan po niyo kagad ng aksyon sapagkat yung kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas ay sobrang na po yung pag-alala at ito pong humihinging mga OFW ay meron na pong karamdaman. Huwag na po natin intayin, huwag na po natin intayin na ito po ay dumating sa ating bansa na nakakahon. Huwag naman po, pakiusap lang po, tulungan lang po ninyo tabi. Kaya nga itong si Gatchalian na ito, itong ipamimigay mo at itong ipamimigay mo sa tambay, itulong mo na lang sa mga OFW na nangangailangan ng tulong. Marami sila na dapat tulungan. At ang kailangan nila ay pamasahi. Pamasahi ang kailangan nila. Gatchalian, Ginoong Gatchalian na ito. Ay ibibigay mo sa mga tambay, lalaki ang ulo niyan. Pero kung ibibigay mo sa mga OFW, sa mga nangangailangan, yung pira na yan, marami pong matutuwa sa iyo. At sigurado ko pong baka po kayo ay maging Vice President pa na kayo ang uupo. Totoo po yan, sinasabi po ko sa inyo. Tumulong po kayo sa ating mga kababayan na mga naghihirap. Huwag po nyo konsentihin yung mga tarantado, yung mga tamad. Konsentihin ninyo yung mga tamad na mga walang trabaho, yung pong mga adik, kukonsintihin ninyo. Ay baka naman po yung takbo ng utak po ninyo ay nagka-ikis-ikis na, imbis po diretso, ay nagkakilo-kilo na. Magising ka naman po, Ginoong Gatchalian. Magising po kayo sapagkat itong mga kababayang humingi ng tulong, diyan po ninyo itoon ang pira ninyo. Diyan po ninyo itoon ang pira ninyo sapagkat marami pong naghihinaing o na humihingi ng tulong. Bigyan po ninyo ng atensyon po ito. At sinisigurado ko pong kayo ay hindi po kayo mahihirapan na kayo ay tumakbo bilang Vice President. Kayo po ang mananalo. At isa na po akong
isa na po ako nitong sisigaw na kayo ang iboto bilang Vice President. Ay talaga naman, ay kapag ganyan po ang ugali po ninyo, ay mga tambay kukusintihin ninyo, ay hindi po tayo makakaintindihan ito, sir. Hindi tayo makakaintindihan, ay kinonsinti ninyo ang mga tamad. Ay talaga naman, ay mga kasangga, alam mo po, at itong mga ganitong nasa politiko at iba ang takbo ng utak, ay patawarin ako. At sapagkat pupunayin ko po kayo ng pupunayin dito, sapagkat baligtad po ang pag-iisip ninyo, imbis na tama ang gagawin ninyo, ay katarantaduhan. Okay, iwanan po natin yan. At meron pa po tayong isa pang pupunayin, ha? Kung mangihi na gani si nanay, magpataka na lagpabuhagan. Ikaw magpangihi ni nanay, iyang saya ipamaypan. Kayo pangihi, kahit sanay na gayon. Kayo pangihi. Okay, ito na lang po. Last na lang po ito, ha? At wala na po tayong oras at medyo para sumubra na po, no? Ito, ilang pare at obispo, nakinabang umano sa DAP, PDAP, no? Ni Janet Napoles, no? Ang gusto ng mga pare ay na gawin ni Tagle ang ginawa ni Cardinal Sin ang manguna sa revolusyon against sa Duterte. Yan ang mga ngayon ang ngayon ang mga kaparian ay nawawala na sa mga nawala na sa sarili. Galit sila kay Duterte dahil isinawalat ang sa publiko ni PRRD ang mga obispo na may mga asawa at anak sa iba-ibang babae. Mga pare na nakinabang sa PDAP. Biro mo ito, mga abusado rin to, tabi-tabi lang po sa mga pare. Dahil kayo po ay imbis na po kayo ang tumuro ng ikabubuti sa ating mamamayan, ituro niyo ang tama, kayo pa ang gumagawa ng katarantaduhan, meron pa nga dito dapat dito ay magbayad sila ng buwis kanya itinatanggi din dapat sila magbayad ng buwis, sapagkat para naman pakinabangan ang taong bayan. Ang gusto nito mga pare na ito puro pakabig ng pakabig, ultimong maliliit na tao, ultimong maliliit na mga kababayan natin, ay talaga namang huhut-hutan yan. Pipilitin magbigay doon sa mga ilalagay-lagay. Ay talaga naman sila yung mayaman. Samantalang itong mga kababayan at itong mga nagsisimba na ito ay naghihirap. Saan po nyo napupunta ang pira? Dapat po ay magbayad din kayo. Talaga naman talagang itong pinagagawa ng ilan natin mga kaparian, katulad itong nasa sangkot sa rape, sa rape, ilang pare itong nan-rape at pinatay pa ang kanyang yung babaeng kinakasama niya. Biro mo, bakit kayo nagmamalinis? Bakit kayo pare ang dakdak ninyo sa Pangulong Duterte? Na guys, ganyan si Pangulong Duterte. Halik lamang sa isang babae, minasama ninyo. O ngayon, naglabasan ang baho ninyo. Naglabasan ang ugali ninyo. Imbis na kayo ay ikagalang-galang na pare, na obispo, kagalang-galang po kayo at kayo po ay ginagalang at sinasamba. Subalit ngayon po, nawawala po ang pagtingin sa inyo ng ilan nating mga kababayan sapagkat dapat kayo po ang nagtuturo ng kabutihan sa ating mga
kababayan, mamamayan. Kayo po ituro ninyo at tungkol ang pangaral ng Diyos. Ang problema po, ang problema, ang itinuturo ninyo at sinasang-uyunan ninyo, itong mga ilang kaparian na nakahagawa ng katarantaduhan, ay kinukonsinti ninyo, ay itinatago ninyo para hindi mabuking. Ay ngayon, nabuking na kayo. Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo. Pari pa man din kayo. Nako, ay itong Katoliko na ito, bakit ganito ang pag-uugali? Pasensya na kayo, kasama na rin ako doon. Ako yung isang Katoliko, pero bakit ganoon ang pag-uugali? Abay, ibang klase na po itong ating mga kaparian ito. Tayo po ay pagmasdan po yung ating mga pari sa mga bayan-bayan, sa inyong mga bayan at sa mga lungsod buong Pilipinas. Pagmasdan po ninyo at baka po kayo ay makakuha din ng impormasyon na ang pari pala ninyo dyan ay nanririp at may asawa. Dapat po yan ay malaman din ng ating Pangulong Duterte. Ay talaga naman ibang klase po ngayon, ibang klase na ngayon. Imbis na po ituro ng kaparian tungkol sa aral ng Panginoon Diyos, ay kadimunyuhan. Kadimunyuhan po ang lumalabas sa kanilang takbo ng utak. Satanas. Satanas po. Ay walang hiya at hindi na po maganda itong nangyayari sa bansang Pilipinas. Ultimong pare, imbis na mangaral ng tama, ay iba na po ang lumalabas sa bibig. Andyan din pong sangkot sa mga umanong pagnanakaw. Saan napupunta ang pira ninyo? Sa dami ng nakukulikta ninyo. Dapat yan ay itinutulong niyo sa mga kababayan natin. Mga pare, patawarin ninyo ako dahil hindi ko na kayo na respeto. Sapagkat hindi kayo dapat respetuhin. Sapagkat yung pinaggagawa ninyo, ang pinaggagawa ninyo, halang ang takbo ng utak ninyo. Abay, ang bantayan na lang ninyo, mga pare, itong mga dilawan. Bakit kayo nagagalit sa Pangulong Duterte? Tama ang ginagawa ng Pangulong Duterte. Mayayos ang bansang Pilipinas. At mayayos lahat ang pamamalakad, yung disiplina sa ating bansang Pilipinas. Pero bakit kayo ay mga salungat? Mga salungat kayo, mga tarantado kayo, mga kupal kayo. Hindi kayo dapat hindi kayo dapat mayroong manungkulan, isang pari, isang congressman, isang senador, isang mayor, isang kapitan, ay hindi dapat kayo maupo. Hindi dapat kayo maupo. Sapagkat ang iyong pag-uugali ay nagkilo-kilo. Pansarili ang iniisip ninyo. Pasensya na po kayo, patawad. At samanta ako po yung nagagigil sa mga ganitong pag-uugali. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa lahat pong nakantabay at sa aking programa ng Riktang Puna, Puna ng Puna, sa himpilan ng Riktang Puna News Online, Radio 1.18. At sa lahat pong nakantabay, hindi ko po nabanggit ang mga pangalan. Huwag po kayong magtatampo at magagalit sa abang lingkod. At sa dami na po, hindi ko na po kayo nabasa at natakpa na. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. At mabuhay po kayo, ilayo po kayo sa anumang kapamakan. At lagi na lang po tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon Diyos. Huwag po sa pare, Mabuhay po kayo. Bye-bye. Hawat kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo. Duterte para sa tunay na pagbabago.
magbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people, the Philippines. Ikaw at ako